Breaking news kabayan, lumalim ang pag-aalala ng Iran na baka tuluyang mabigo ang nuclear talks nila kasama ang United States. Ayon sa mga balita mula sa Tehran at iba pang tagapamasid, pumasok ang Iran sa usapan na may halong duda. Nahati ang Iran sa pagitan ng pag-asa na pinanghahawakan ng Iranian President at ng kabaligtarang pananaw ng kanilang Supreme Leader na puno ng duda at takot tungkol sa parehong usapan. Dahil dito, iginiit ng Iran na dapat indirect ang pag-uusap na ginawa sa Oman na agad lumipat sa Italy tapos bumalik ulit sa Oman. The fourth round of nuclear talks between Iran and the US has taken place in Oman. Iran's foreign ministry spokesperson described the meeting as difficult. Ang Oman ang host ng mga usapan at sila rin ang tumulong para mapatigil ang airstrikes ng US sa Houthi rebels. Nagkaroon ng kaunting progreso noong Abril pero pagdating ng Mayo tumigil na ito. Hindi pa malinaw kung may pag-asa pa itong maayos ngayong linggo. Kasalukuyang dumadalaw ngayon si US President Donald Trump sa Gulf region kaya lalong naging sensitibo ang timing ng mga pag-uusap. May maliit na posibilidad na makaisip si Trump at ang kanyang Middle East envoy na si Steve Witkoff ng isang nakakagulat na solusyon na maaring tanggapin ng Iran. Pero base sa mga huling pahayag ng US, gusto talaga nilang tuluyang ipasara ang nuclear program ng Iran at pigilan ang anumang uranium enrichment. Matindi ang pagtutol ng Iran sa ganitong kondisyon. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, matagal nang sinabi ng Iran na bawal ang paggawa o paggamit ng nuclear weapons at sumusunod sila sa mga international laws para mapigilan ang pagkalat ng mga ganitong armas. Pero iginiit din niya na may karapatan pa rin ang Iran na gumamit ng nuclear energy para sa mapayapang gamit, kasama na rito ang uranium enrichment. Sinabi niya ito sa isang conference sa Doha, kapital ng Qatar. Kaalyado ng Iran ang Doha, pero may malalapit din itong relasyon sa mga Western countries. Gusto nilang magpatuloy ang Iran nuclear deal. Hindi kami gumagawa ng nuclear weapons, sabi ng pinakamataas na diplomat ng Iran. Walang lugar ang weapons of mass destruction sa plano ng depensa ng Iran. Kaya nga sumuporta kami sa panukalang gawing nuclear weapons free zone ang buong West Asia. Dagdag pa niya, hindi dapat may double standards ang mga Western countries. Hindi nyo pwedeng sabihing nag-aalala kayo sa mapayapang paggamit namin ng nuclear energy, habang hinahayaan nyo naman ang isa pang bansa sa rehiyon na sumasakop ng lupa, umaatake sa iba at lumalabag sa mga batas na magkaroon ng maraming nuclear weapons, dagdag pa niya. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila sa US, naghahanap din ang Iran ng ibang paraan para maprotektahan ang kanilang nuclear interest. Nagpahiwatig ang Iran na habang may pag-uusap sila sa US, may sarili rin silang talks kasama ang Europe, Russia at China para manatili sa direksyon ang kanilang nuclear goals. Nakipagkita rin si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Saudi Arabian Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud. Sa meeting nila noong Sabado, nag-usap sila tungkol sa mahahalagang isyong diplomatiko at kung paano sila maaaring magtulungan para harapin ang mga problema sa rehiyon at sa buong mundo. Ayon sa pahayag, mahalaga ang pagkikitang ito dahil nangyari ito bago dumating si US President Donald Trump sa rehiyon, kung saan makikipagkita rin siya sa mga pinuno ng Gulf nations. Pagkatapos niyang magpunta sa Saudi Arabia, dumiretso si Araghchi sa Doha kung saan muli niyang tinalakay ang tungkol sa nuclear talks ng Iran.
Ayon naman sa ulat ng Al Ain Media sa UAE, naghahanda na ang Tehran sa posibilidad na mabigo ang mga pag-uusap. Isang opisyal mula sa Iran na hindi pinangalanan ang nagsabing, ang indirect talks namin sa US tungkol sa nuclear program ng Iran at ang pag-alis ng sanctions ay hindi seryoso. Parang sinadya ng US ito para lang magdulot ng tensyon. Naniniwala rin ang Iran na hindi talaga handa ang US na pag-usapan ang mga teknikal na detalye ng programa. May hinala rin ang Tehran na baka set up lang ito para maghanap ng palusot sakaling bumagsak ang usapan at gamitin ito bilang dahilan para makapagsimula ng gulo. Naniniwala ang gobyerno ng Iran na ang Israel at ang mga taga-suporta nito ang sumisira sa usapan at ito rin ang binanggit ng Foreign Minister ng Iran noong papunta siya sa Pakistan. Sa totoo lang, malamang na tinitignan ng Iran ang Pakistan bilang modelo kung paano magkaroon ng nuclear weapons at gamitin ito bilang panangga laban sa mga kalaban. Kaibigan ng China ang Iran katulad ng Pakistan. Malamang na nakita ng Tehran kung paano napilit ng Pakistan ang US na huminto sa putukan at kung paano ginamit ng Pakistan ang sitwasyon para sa sariling kapakinabangan. Kahit may magandang ugnayan din ang Iran sa India, natututo rin sila ng mga estratehiya mula sa Islamabad. Ayon naman sa mga source mula sa Iran na nakausap ng US media, nagbibigay lang ang United States ng maikli at pangkalahatang sagot sa mga tanong at hindi pinapansin ang mga mahahalagang mungkahi. Dahil dito, iniisip na ng Iran na malabong magtagumpay ang usapan at makakuha ng benepisyo tulad ng pag-alis ng sanctions at tulong sa ekonomiya. Dahil dito, dagdag nila, gumagawa na ng mga posibleng hakbang ang Tehran nitong nakaraang buwan. Ayon sa ulat ng CNN, ang uranium enrichment sa mismong lupa ng Iran ay isang red line para sa kanila sa usapan. Mukhang nag-aalala ang Iran dahil nagiging mas matigas ang paninindigan ni Witkoff ayon sa mga bagong ulat. Hindi papayag ang Iran na buwagin ang kanilang mga pasilidad para sa uranium enrichment. Ano kaya ang susunod? Gusto ng Iran na umabot sa next stage ng mga technical talks. Kung hindi, baka umatras na lang sila sa kasunduan at umasa sa tulong ng mga kaalyado nilang bansa para kausapin ang United States. Alam ng Tehran na ayaw ng Trump administration na mapilitang makisali sa panibagong digmaan, pero gusto rin ng Iran na maalis ang mga sanksyon.